about you a lot. Itong pinakabagong Honda Beat Playful. So in this video guys, tatalakayin natin yung mga nabago dito at yung mga in-upgrade ni Honda sa scooter na to. Alamin na din natin guys yung kanyang updated price ngayong 2023. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong scooter na to. Let's go! So before ang lahat guys, dito muna tayo sa kanyang technical specification. So this one guys is powered pa rin ng 110cc, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled at ESP. Ito ay merong lakas na 6.63 kilowatts at 7,500 RPM and max torque of 9.3 Newton meter at 6,000 RPM. Pagdating naman sa kanyang seat height guys, siya po ay merong seat height na 742 mm at ground clearance na 147 mm. At sa mga nagtatanong, ito po ay merong bigat lamang na 90 kilograms, kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya itong i-maneuver. Pwedeng-pwede din itong motor na to pang beginner kasi nga napakagaan din itong motor na to at pwedeng-pwede din po ito pang araw-araw. So ngayon, dito na tayo sa kanyang overall look. So kung makikita nyo guys, in front of us is itong Playful na color blue So aside sa color niya na blue is itong kanyang decals So dito guys, meron siyang decals dito na Honda and Beat. Ayan, tapos color combination is white, black and yellow green. Maging dito sa kanyang bandang side fairings, papunta dito banda sa kanyang malapit sa taillight. So para sa akin guys, napaka-modern na nung design niya. And at the same time talagang masasabi mong bagong-bago to. Aside kasi sa upgrade na headlight niya, yung mga decals niya guys is, ayan, makabago na or modern na. And dito tayo sa front, yung nagustuhan ko dito sa bagong Honda Beat guys, hindi talaga tinipid ni Honda yung pag-upgrade dito. Kasi kung mapapansin nyo dati, kakaiba yung headlight dati, which is bulb type. Ito is naka-LED na. At the same time, yung curve ng kanyang headlight guys is mas modern kumpara doon sa old version Ayan tapos medyo may pagka dito curve banda. Ayan. So para sa akin goods na goods 'yan. And yan kasi guys is for better aerodynamics kaya dinisign nila na ganito itong Honda Beat Playful. Pagdating dito sa turn signal naman, ayan, bulb type pa rin pero kahit ganun pa man guys, napakalakas pa rin ang buga nito kahit nasa umaga. Ayan yan. Tapos, meron ditong sticker na Beat at Honda. So, dito naman sa kanyang paint job, guys, napakaganda din ng pagkaka-paint. And pansin ko din, guys, pagdating dito, meron siya mga sharp na angle dito. Nakakadagdag sa forma ng motor na to. Para siyang mini-mini Honda Click, sa personal. Ayan. And, dito, ayan, may mga angulo din pala sa kanyang headlight, guys. Kasi dati simple lang yung headlight ni Honda Click, naka-bulb type. And pagdating naman dito sa front fender, ayan guys, medyo masculine, may mga kanto-kanto na ganyan. Para sa akin, goods na goods yan, na bagay sa itsura niya. And then, ito guys is naka-combi brake na din. Kasi dati hindi po naka-combi brake si Honda Beat, pero ngayon, ginalingan talaga ni Honda pagdating dito kay Beat. Para sa akin, goods na naka-combi brake siya. Nang sa gadon, dagdag safety features dito sa motor na to. At pag halimbawa magsa-sudden brake ka, hindi mo makakalabit lang yung rear wheel, kundi yung both brakes na, Combi brake, 70% na mag-engage sa rear and 30% naman dito sa front wheel. Ayan. Tapos, siya po ay, ayan, naka-single disc, Telescopic pa rin yung suspension, single pat piston brake caliper na ang brand ay Nissan, tubeless tire, at ito po ay mayroong front tire size na 80 by 90 by 14. Tapos naka cast wheel na din siya. So dito naman tayo banda sa side.
Ayan, nabanggit ko na kanina yung mga decals niya, no? And pansin ko lang din guys, ano, pagdating nga pala sa footboard niya, medyo malaki na kumpara dun sa, ewan ko lang ha, kasi matagal na din ako hindi nakapag-review ng Beat, pero parang nanibago ako sa footboard niya na parang mas pinalaki. Kasi yung footboard niya guys, mahalin tulad mo kay Honda Click 160, yung design. Ayan. And para sa akin, napakaganda din ito. Mas malapad kasi na footboard, mas advantage nang sa ganun mapaglagyan ng mga pinambili mo kung gagamitin mo to pamalengke or pangpunta sa mall. Tapos, aside dito sa kanyang malapad na footboard, meron din siyang hook na kung saan pwede mo pagsabitan ng plastic mo. Isa pa, sa in-upgrade dito kay Honda Beat guys, is dati wala siyang built-in charging port. Pero ngayon, meron na. Ayan o. Meron siyang power outlet, 12 watts max nakalagay dito. Check natin. Ayan. So, meron na po kayo mapagsaksakan ng phone niyo pag lowbat kayo or gagamitin niyo po itong motor na to sa long ride. No? Bili na lang po kayo nung USB adapter para saksak mo lang dito. Tapos, syempre, kung gusto mong ma-safe yung phone mo habang nag-charge ka, ayaw mong ilagay dito, lagay ka na lang po dito ng phone holder para habang nagra-rides ka, nag-charge po yung phone niyo. Pero kung wala naman po kayo pag-budget, pwede nyo naman pong ilagay dito. Kasi medyo malalim na din yung left pocket ni Honda Beat. Ayan. And isa pa guys, sa upgrade nitong Honda Beat is itong kanyang dashboard. No? Naka semi-analog at semi-digital na din po siya. So yung color guys is dati natatandaan ko parang yellow-orange. Pero ngayon naka-blue. Ayan, parang na-uniform siya sa color ng kanyang body, ano? So, ayan guys, makikita mo yung kilometer kung ilan yung takbo ng motor na to. Fuel gauge, kung empty ka na or full ka pa. Tapos, nandito yung kanyang high beam, low beam indicator. Yung turn signal indicator, ayan. Tapos, hindi ko masyado makita to eh. Ano to? Ayan. Echo indicator, ayan. So, hindi ko pa masyado makita anong indicator meron dito. Ayan guys. Tapos, dito naman, sa kanyang grip, same pa rin, kagaya ng dati. Naka-mat bar end na siya dito guys. And then dito naka-mat bar end din. Electric start, yan. At syempre, hindi tinanggal yung kickstart. So, gamit na gamit yan guys pag naubusan ka ng baterya, ayaw na mag-function ng inyong electric start, gamitan mo ng kickstart. Next, andito yung high beam, low beam, button, horn, at saka yung turn signal switch. Ayan. Next, sa kanyang side mirror naman, maganda yung side mirror guys. I think parang binago din, ano? Ayan yung design, may pagkadahon type. And makakaasa kang kitang-kita mo yung nasa likod mo or sa gilid mo. In that way, mas ma-aware ka kung halimbawa mag-overtake ka or kung halimbawa may mag-overtake sa'yo. Park, brake, lock. Sa incline na lugar, hindi na po na madaos-dos ng motor na to kasi pwede mo na siyang goods. Tapos, yung kanyang levers guys is silver. Pagdating naman sa seat, same pa rin naman. Ganun pa rin naman. Wala naman pinagbago. Pero yung nagustuhan ko sa kanya guys is yung kanyang under seat. Kung before 11 liters, ngayon dinagdagan na ng 1 liter ni Honda itong kanyang under seat. Mas pinalaki niya pa. So para sa akin, goods na goods yan. And kung hindi pa rin po kayo contented sa kanyang under seat, pwede po kayong magpalagay dito ng top box kasi may abang naman po siya na pang bracket, ano? So ito po yung kanyang grab bar. Ayan, maganda din yung pagkakamount. And isa pa guys, kung dati is nasa 4 liters, if hindi ako nagkakamali yung kanyang fuel tank capacity, pero ngayon ginawa ng 4.2 liters. So mas pinalaki pa ni Honda yung kanyang fuel tank capacity. So no wonder, no, maraming nagkakagusto sa mga motor ni Honda kasi pag mag-upgrade sila, hindi tinipid, no? Talagang all-in talaga sila mag-upgrade ng motor nila. And pagdating naman guys sa kanyang average fuel consumption, siya po ay merong 58.2 km per liter, no? Yun po ay based sa World Motorcycle Test Center test method. Ayan. So lahat po ng binabanggit ko dito guys ay base lamang po sa website ni Honda. No, doon ko po kinukuha yung mga information dito. So ayan guys, balik na natin to. Foot peg ng angkas. Ayan. And isa pa guys, sa upgrade is meron na siyang tinatawag na ACG or alternating current generator na kung saan pag i-start mo to hindi na siya maingay. Tahimik na lang. Kung before yung may mga higher displacement lang yung merong ganun, pero ngayon si Honda Beat meron na. Next,
Dito naman sa kanyang muffler, no? Meron siyang heat guard. And pansin ko sa heat guard niya guys, kakaiba na din. Semi-carbon, parang carbon yung design dito. Ayan, tapos napaka-sharp. So, sporty at saka stylish din yung kanyang tambucho dito na design. Yung kanyang heat guard. Ayan, matte black po yung kulay. Pagdating naman sa likod, yung gulong niya guys is federal. At ito po ay tubeless pa rin. So, pag mapako to, hindi siya basta-basta mabubutas. No, may iwan lang yung pako sa loob. Siguro nakauwi na po kayo sa bahay nyo bago nyo po na-notice na pako kayo. Ayan. So, tire size guys, 90 by 90 by 14. Tapos, again, naka-cast wheel siya. Ayan, naka-mags. And, ang kulay ay black. Ayan, kasi dun sa premium version is gold. No? So, i-review po natin yun soon. So, ang ginamit dito guys is monoshock unit swing suspension naman. Ayan. So, dito tayo sa tail. Nandito pa rin yung kanyang sharp tail light. And naka-bulb type pa rin yung kanyang tail. Turn signal is naka-bulb type pa rin. Pero yung kinaganda dito guys, naka-full assembly. So, meaning hindi po magkahiwalay yung kanyang turn signal light sa brake light. Para sa akin, goods na goods yan. And mayroon ditong sticker ni Honda. May ilaw na din ng plaka. Naka-reflector na din for added visibility during your night ride. Braking system na ginamit, drum brake pa rin sa likod. At equipped na din po siya nung, ayan, enhanced smart power. Kickstart nandito, yung panggilid nandito, center stand, tapos yung apakan ng angkas. And ang kinaganda guys, sa side stand niya, meron na siyang side stand switch. No? So, pag binaba mo to, kahit anong gawin mo mapapaandar, hindi mo mapapaandar itong motor na to. So, yun yung kinaganda na may side stand switch. Makakaiwas ka din sa accident, no? Sa pagambang aksidente, pag halimbawa, meron kasing ganitong safety features ang isang motor, which is meron na din si Honda Beat na Playful. Ayan guys, ito po yung kabuuan ng itsura niya, no? Ayan, stig. Ganda talaga nung bagong Honda Beat. Ayan, so kung gusto nyo po ng motor na pang araw-araw, pang negosyo, kasi nga napaka full compact na din itong scooter na to, I highly recommend this one. Or kailangan mo ng motor para sa anak mo pagpapasok sa school or papasok sa work. Ayan, maganda din itong motor na to kasi nga napakatipid din sa gasolina at saka napakadali lang din imaneho. Pwede nga din ito sa lady rider. So ngayon guys, alamin naman natin yung kanyang updated price. Honda Beat Playful 2023 model ay mayroong SRP or updated price na 75,000 pag cash, kung bibili nyo po ng cash. Ang down payment naman po is 3,700 kung hulugan at monthly for 3 years na 3,763 at 3 dates na 500. So itong motor na to guys ay merong tatlong color variant na available dito sa Honda Motor Joy, which is blue, yellow at saka yung red. So ilalagay ko na lang po guys yung full address nila sa screen, maging yung phone number nila para makapag-inquire kayo, or please visit their branch na malapit lamang po sa Rivera Hospital. Dito lang po yan sa may Panabo City along the highway. Ito pong Honda Motor Joy Panabo City branch.